Hello guys, magandang gabi sa inyo lahat. Ito ulit si Mike Padua at nakatuloy tayo sa pinaka-latest weather analysis na yung gabi po ng Webes hanggang Sabado, Marso 9 hanggang 11, 2023. At ito po ang ating Filipino, Tagalog version, pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation Typhoon Preparedness Center. Umpisa natin ang update. Ito ang ating latest GovSat na yung Webes hanggang bukas, Biyernes. Nanatili pa rin ang napakagandang panahon sa halos buong bahagi ng ating bansa dahil po sa medyo tuyo at medyo tuyo at mainit na hanging hilagang silangan o mahinang amihan dito po sa malaking bahagi po ng ating bansa, except po itong area po ng gitna at katimugang Mindanao na kung saan itong mga areas na ito sa Mindanao ay may mga possibility ng mga isolated rain showers and thunderstorms pero bihira lamang po. Overall, ang buong Pilipinas ay napakainit at maaliwalas ang panahon. Meron pa tayong shallow LPA po dito na naglilinger malapit sa Palau, but cloudless po ito. Wala itong dapat ipangamba sa ating bansa at ito ay inaasahan pong malulusaw sa susunod na 48 oras. So, ang risk ng pagbabaha at landslides ay 0 to low. Okay? Wala tayong dapat ikabahala. So, ito po yung high pressure na nanatili po dito sa may coastal areas po ng silangan China na nagbibigay po ng napakagandang panahon. Yung kanyang range umabot po dito sa may Luzon. Samantala, ito po yung fast animation. So, nakikita po natin dyan ang halos walang kaulapan sa ating bansa dahil po sa high pressure. At sa latest na yun ng NOAA ay mukhang ni-end na nila ang La Nina na yung Marso. At mukhang babalik na tayo sa neutral or normal climate. But yung epekto ng La Nina ay may mga unting-unti pa rin tayong makakanasan sa mga sunod na 3 buwan. But manageable naman po ang ganitong mga situation except kung may mga malalakas na LPA o bagyo mag-form na yung darating pong Mayo or sa kalagitnaan o katapusan ng Abril. Hopefully, sana wala naman pong magbuho, okay? At ngayong weekend, bibigyan natin pinaka-latest sa La Nina at El Nino. Ito naman po yung zoom-in satellite animation mula sa windy.com. At nakita po natin ang napakabuting panahon sa buong bahagi ng ating bansa. Except po dito sa may boundary po ng Zamboanga at Zamboanga del Norte, meron pong namumuong mga localized thunderstorms yung bibigay po dyan ng mga local rainfall. At ito rin po sa maliit na bahagi po ng Lanao provinces at Western Mindanao. Samantala, ito po yung ating wind at pressure forecast. Sunod na 3 araw hanggang Lunes, manatili po ang hilaga at hilagang silangang hangin sa buong bahagi po ng ating bansa. Except po itong Central at Southern Mindanao na medyo variable po, paiba-ibang direksyon ng hangin. So yan po, bukas po ng Biyernes ng hapon, Sabado po ng hapon, hanggang sa Linggo ng hapon ay inaasahan po natin mabuti po ang kalagayan ng panahon, lalo po ang hangin mula sa hilagang silangan. Ang amihan ay malapit na pong matapos, usually kalagitnaan po ito katapusan ng Marso. At sa Lunes po, Mayo at 13, medyo meron naman pong pagbulusok po ng amihan, but dito naman po siyang concentrated sa may dulong hilagang Luzon, sa may coastal waters po ng Cagayan Valley, Ilocos Region, at kasama po dyan Batanes, Babuyan, Cubao Islands, kung saan yung hangin po ay pwedeng pumalo po mula 40 hanggang 60 kilometro bawat oras. So hanggang dyan lamang po siya dahil pag i-move natin sa Martes, unti-unti mawawala na po siya. So, hindi na po siya aabot sa eastern sections ng Luzon kasama po ang Bicol. So, mananatili pong mahinang hangin mula sa amihan o yung weak amihan na tinatawag natin. So, sign po yan na malapit na pong matapos ang season ng amihan. At papasok na po tayo sa hot dry season. Magpa-persist po yan hanggang Mayo or aabot pa yan hanggang June kung walang mag-form ng mga tropical cyclones o mahuli ang pag-umpisa ng habagat.
Ngayon, ito yung rainfall accumulation sa susunod na 3 araw hanggang sa Lunes at kitang-kita po natin ay napakaganda po ang kalagayan ng panahon sa halos buong bagay po ng ating bansa except po itong mga coastal waters po or coastal areas ng Cagayan Valley at Northern Quezon, Northern Samar, Northern Negros at mga bulubuntugin po ng Oriental Mindoro, Mount Halcon. May mga localized showers po na pwedeng maganap at may mga isolated rain showers din po or thunderstorms dito po sa iba't ibang bahagi po ng Mindanao. At bago tayo magpaalam, ito ang latest Global Tropics Hazards Outlook mula sa Climate Prediction Center ng NOAA. At valid po ito for the next 2 to 3 weeks na yung third week ay medyo mababa po ang probability. Unahin natin yung ikalawang linggo, Marso 15 hanggang Marso 21. At nakita po natin halos ang buong bahagi po ng ating bansa except for Southern and Central Mindanao ay mukhang normal po ang klima. Okay? Itong Southern at Central Mindanao kasama po ang Zamboanga Peninsula at offshore Bangsamoro ay magkakaroon po ng more than 50% ng above average rainfall. At dito po sa may Batanes, Babueng Cubab Islands, Hilaga at gitnang dagat Pilipinas ay magkakaroon po ng more than 50 or more than 65% ng below average rainfall o mababa po sa normal na mapag-ulan dahil po sa paglakas po ng high pressure ridge dito na kung saan magbibigay pa rin ng tuyo na panahon o mainit na panahon sa Luzon. Dito naman po sa ikatlong linggo, valid Marso 22 hanggang Marso 28, mananatili pong tahimik po ang bansang Pilipinas. At magpapasok na po ang hot dry season, matatapos ng amihan. So, magiging limitado po ang mga pag-ulan. Although, may mga isolated na mga pag-ulan pa rin sa Mindanao o Visayas. At ito po ay dahil po sa mahinang hangin mula sa hilagang silangan. At yung mga localized thunderstorms na dala pa rin ng panghuling epekto po ng La Nina. Although, mukhang naglabas na po ng announcement ang NOAA na ang La Nina ay tapos na po. Dinabas na nila ang final update at bibigay natin yan na yung darating pong weekend, ang latest po sa La Nina at El Nino. And what will be in store for the next 6 months and 12 months sa ating kapuluan at sa buong mundo. Okay? So, yan po ang pinaka-latest sa ating GTHO. At babalik ulit tayo by weekend para ibigay sa inyo pinaka-latest sa ating panahon at ang latest GTHO update next Wednesday or Thursday. Ito ulit si Mike para magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #weatherwiser. Maligayang weekend. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.